Nagpunta si Jiang Siluo sa ospital para sa pagsusuri ng mammary gland at nagulat nang makatagpo ng isang lalaking doktor. Nagpahayag siya ng pagkadismaya at tinanong ang nurse kung bakit may lalaking doktor. Prangkahang sinagot ng nurse na hindi iyon mahalaga at hiniling sa kanya na bilisan ang paghubad ng kanyang damit. Kahit awkward, napilitan si Siluo na alisin ang kanyang bra habang nagkunwari siyang tumatawag sa telepono para mabawasan ang kaba. Sinabi niya sa sarili na kung hindi siya mag-aalala, ang iba ay hindi rin mag-aalala. Sa isang sandali ng pagkalimot, iniabot niya ang bra na inalis niya sa doktor. Kalmadong sinabi sa kanya ng doktor na kailangan lang niyang tanggalin iyon at hindi na kailangang hubarin ng tuluyan. Sa sandaling iyon, nahihiyang binawi ni Siluo ang bra. Sa sandaling ito, sumulyap siya sa name tag ng doktor at nagulat nang makilala na ang nasa harap niya ay si Ding Ran, ang kanyang high school classmate at una niyang pag-ibig. Ang isiping ang dating kasintahan ang sumusuri sa kanya ay nagdulot ng labis na kaba at pagkalito. Nahihiyang hinila ni Siluo ang kanyang damit para takpan ang ulo, na ikinagulat ni Ding Ran at nagtanong kung may kinain ba siyang nakakairita kamakailan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsusuri, nagtanong kung may nararamdaman siyang sakit. Kahit walang sakit, labis ang hiya ni Siluo, kaya gusto na lang niyang takasan ang sitwasyon. Matapos ang pagsusuri, mabilis na kinuha ni Siluo ang kanyang medical records at nagmamadaling umalis sa klinika na parang tumatakbo sa karera. Pinatatahan niya ang sarili na nakalipas na ang 10 taon, iyak na hindi na siya makikilala ni Ding Ran. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang tawag mula sa likuran, Jiang Siluo, nakalimutan mo ang bra mo. Biglang naging eksena ng kahihiyan ang buong pasilyo na nagpadagdag sa kanyang pagkapahiya. Pagdating sa bahay, natuklasan ni Siluo na hindi niya mabuksan ang kandado. Malungkot niyang naisip na hindi pa siya tinatantanan ng kamalasan. Matapos tawagan ang kanyang ina, nalaman niya na nakita ng kanyang ina ang una nitong pag-ibig noong kabataan at nagpaplano na silang magpakasal. Bukod pa rito, lumipat ang kanyang ina ng bahay para tumira malapit sa lalaki nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Ilang sandali pa, bumisita si Siluo sa bahay ng kanyang magiging ama-amahan at nagkataong nalaman niyang mayroon itong anak na lalaki, si Xiaoran, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang doktor. Nagdulot ito sa kanya ng masamang kutob. Nang tanungin niya ito tungkol sa pangalan ng anak, nagulat si Siluo nang malaman na ang anak na iyon ay si Ding Ran, ang kanyang kaklase at una niyang pag-ibig. Nang marinig ang pangalang Ding Ran, tila nasikipan ang dibdib ni Jiang Siluo. Sinubukan niyang lumingon upang itago ang kanyang pagkalito, ngunit hindi sinasadyang nahagip ng kanyang mata ang larawan ng pamilya sa mesa. Ang hindi maitatangking katotohanan ay lalo siyang ginuluhan. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Tito Ding na malapit nang umuwi si Ding Ran. Dahil dito, naging matabang at walang lasa ang pagkain sa harap niya. Mabilis siyang nagdahilan na masama ang tiyan para magpaalam na umalis. Ngunit paglabas niya ng pinto, nakasalubong niya si Ding Ran na kagagaling lang sa trabaho. Ang biglaang pagkikita ay nagdulot ng labis na gulat kay Siluo, kaya nagkandaugaga siya at nadulas sa mismong harap niya. Agad na iniunat ni Ding Ran ang kamay para hilahin siya. Ngunit dahil sa puwersa ng inersya, hindi lang sila nagkabanggaan kundi nagkaroon pa ng napakalapit na pagdikit. Ang malakas na pagkadulas ay nagpatumba sa kanilang dalawa sa sahig. At bago pa sila tuluyang bumagsak, iniunat ni Ding Ran ang kanyang kamay para protektahan ang ulo ni Siluo. Narinig ng kanilang mga magulang ang ingay kaya dali-dali silang lumabas. Nakita lang ang eksena ng dalawa na nakahiga sa sahig sa labis na pagkahiya. Pabiro namang sinabi ni Ding Ran, kagagaling ko pa lang ay nakatanggap na agad ako ng ganito kalaking regalo. Ngunit hindi maikakaila ang katotohanan na dahil seryoso ang kanilang mga magulang sa pagpapakasal, natural na maging magkapatid sina Jiang Siluo at Ding Ran. Gayunpaman, hindi gaanong masaya si Ding Ran dahil ayaw niyang magkaroon ng isang walang galang na nakatatandang kapatid na babae tulad ni Siluo. Sa panig naman ni Siluo, nakaramdam siya ng kalungkutan dahil ang lahat ng kanyang kawalang galang ay para lang itago ang kanyang hiya sa muling pagkikita nila ng kanyang unang pag-ibig. Sa kanyang isip, naaalala pa rin niya ng napakalinaw ang sandali ng kanilang graduation class reunion. Nang nilakasan niya ang loob para magtapat ng pag-ibig kay Ding Ran, ngunit diretsahan siyang tinanggihan nito. Umaalingaw pa rin sa kanyang pandinig ang sinabi ni Ding Ran, wala akong oras para makialam sa nakababagot mong buhay. Naalala niyang tinanong niya ito, talaga bang ganyan mo ako kaayaw? Ang tanging tugon ni Ding Ran ay malamig na pagtingin. Nang magsimula silang magtalo tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan noong nakaraan, namagitan ang kanilang mga magulang at sinabing tiyak na mayroon silang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi pumayag si Jiang Siluo na aminin ito at iginiit na walang anumang hindi pagkakaunawaan. Ayaw ko rin sa kanya. Sinabi niya sa mga magulang na hindi ito makakaapekto sa relasyon nila at hinimok silang magpakasal ng normal. Pagkatapos magsalita, galit siyang tumalikod at umalis. Ngunit ang hindi alam ni Siluo ay, ang totoo, palihim na may gusto sa kanya si Ding Ran noon pa man. Nang araw na iyon sa ospital, nang marinig niya ang pangalang Jiang Siluo, labis siyang nabahala kaya nabitawan niya ang baso ng tubig. At nang dumaan siya, maging ang pagsusuot ng guwantes ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Pag-uwi ni Jiang Siluo, naghalungkat siya sa drawer at kinuha ang larawan ng kanilang pagtatapos 10 taon na ang nakalipas. Sa pagtingin sa larawan, napuno ng alaala ng nakaraan ang kanyang puso. Sa ibang lugar, hawak din ni Ding Ran ang parehong larawan ng pagtatapos. Naalala niya ang sandali noong taon na iyon nang sinadya niyang itulak ang katabing kasintahan. Para lang makatabi si
si Jiang Siluo sa litrato ng alaala. Lumipas ang 10 taon, nagbago na ang lahat. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng matinding kalungkutan si Jiang Siluo. Ang hindi niya alam ay, matagal nang mailihim na pagtingin sa kanya si Ding Ran, ngunit sa ilang kadahilanan, tinanggihan niya ang pagtatapat nito noong nakaraan. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, nagpa siya si Jiang Siluo na makipagkita kay Ding Ran upang maglinaw, dahil ayaw niyang maapektuhan ng mga hindi pa nasosolusyonan ang kaligayahan ng kanyang ina. Gayunpaman, pagbukas pa lang niya ng pinto ng silid, nagulat siyang makita si Ding Ran na hawak ang kanyang bra. Nagulantang siya at nagalit, ngunit kalmadong ipinaliwanag ni Ding Ran na sinusubukan niya lang siyang tulungan na ayusin ang mga gamit niya. Ang sitwasyong ito ay lalong nagpahamak sa dalawa. Hindi nagtagal, nakatanggap si Jiang Siluo ng balita mula sa kanyang ina na ikakasal na sila ng tatay ni Ding at gusto nilang maging bridesmaid at groomsman sina Siluo at Ding Ran sa kasal. Lubos na ikinagulat ni Jiang Siluo ang balitang ito. Sa proseso ng pagtalakay sa kasal, patuloy silang nagtatalo. Sumang-ayon si Ding Ran na lumahok, ngunit may kondisyon na hindi niya tatawagin si Jiang Siluo na ate at tumanggi siyang maging groomsman kung si Siluo ang magiging bridesmaid. Bilang tugon, iginiit din ni Jiang Siluo na kung si Ding Ran ang magiging groomsman, hindi siya magiging bridesmaid. Napagtanto na lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Nagpa siya ang pamilya na gumawa ng group chat upang magkonekta at mabawasan ang alitan. Gayunpaman, lalong naging komplikado ang sitwasyon nang malaman ni Ding Ran sa group chat na nakikipag-date si Jiang Siluo sa iba. Sumiklab ang selo sa kanyang puso. Dali-dali siyang umuwi sa bahay nito at naghintay sa ibaba. Nang makita si Jiang Siluo at ang kanyang date na masayang nag-uusap at nagtatawanan, hindi napigilan ni Ding Ran ang kanyang damdamin. Lumapit siya at binigyan ito ng isang bag na nagpapakita ng kanyang pagkalito at paninibugho. Hindi alam ni Jiang Siluo kung ano ang laman ng bag na ibinigay ni Ding Ran, kaya binuksan niya ito upang tingnan. Nagulat si Zhang Ping-an, ang kanyang date, dahil dito. Galit na naisip ni Siluo na masyadong nagmamadali si Ding Ran at sinisi niya ito. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ding Ran na masyado siyang nagmadali kaninang umaga. Nakalimutan niya ang kanyang mga gamit sa kwarto nito, kaya dinala niya ito. Ang ginawa ni Ding Ran ay nagpabigla kay Siluo na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kaya nahihiya na lang si Siluo na humingi ng paumanhin kay Zhang Ping-an at nagmadaling umalis. Kinaumagahan, pag-uwi ni Ding Ran, nagulat siya nang malaman na dinala ni Jiang Siluo si Zhang Ping-an para ipakilala sa mga magulang nila. Bagaman nakaramdam siya ng pagkadismaya, pilit siyang nagpigil at nakipagkamay kay Zhang Ping-an. Habang kumakain, parehong nasiyahan sina Tatay Ding at Nanay Jiang kay Zhang Ping-an. Hindi maiwasan ni Ding Ran na mainggit dahil dito. Gayon din, nang imungkahi ni Tatay Ding na gawing best man si Zhang Ping-an sa kasal, at kaagad sumang-ayon si Nanay Jiang dahil ang mga pangalan nila ay bumubuo ng Ping-an Xile, isang pangalan na puno ng swerte. Parang sinasakal ni Ding Ran ang sarili niya pero wala siyang nagawa kundi magtiis. Pagkatapos kumain, hinatid ni Jiang Xile si Zhang Ping-an sa ibaba. Sumunod din si Ding Ran, hindi niya napigilan at tinanong si Xile kung bakit niya piniling makipag-date kay Zhang Ping-an. Sinabi na wala itong emosyon. Ikinagalit ito ni Xile, sinagot na pinahahalagahan ni Zhang Ping-an ang pagmamahal niya para dito, habang si Ding Ran ay palaging hindi siya pinapansin noon. Ang sagot ni Xile ay nagpaalala sa nakaraan. Noong nagregalo siya kay Ding Ran ng isang shirt na may kakaibang pagmamahal, ngunit nakita niya itong suot ng ibang babae bilang isang malaking dagok sa kanyang taos-pusong pag-ibig. Sa sobrang galit, tumalikod si Xile at umalis, ngunit sinubukan ni Ding Ran na tumakbo at magpaliwanag, aksidenteng nahila ang bra strap ni Xile. Ang sitwasyon ay naging sobrang kahiyahiya. Hindi na kinaya ni Jiang Xile. Kinuha ang tsinelas sa lupa at hinabol si Ding Ran sa buong community. Aksidenteng nasaksihan ito ng kanilang mga magulang habang naglalakad at hindi maiwasang magulat, iniisip na ang dalawang ito ay sadyang hindi magkasundo. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay sinadya na ni Ding Ran ang lahat. Nang sadyang iminungkahi niya sa kanyang ama na hayaan ang mag-inang Xile na lumipat at manirahan malapit sa kanila. Kinabukasan, nakuha ni Jiang Xile ang resulta ng pagsusuri mula sa ospital at nalaman niyang may fibroadenoma siya sa kanyang kaliwang dibdib. Nang umagang iyon, nang malapit ng malate si Xile sa trabaho, inalok ni Tatay Ding si Ding Ran na ihatid siya. Ngunit kinutya ni Ding Ran na normal na kay Xile ang malate mula pa noong nag-aaral sila. Nang marinig ang panunuya ni Ding Ran, agad na nainis si Jiang Xile. Isang maaksyong pagtatalo ang naganap sa pagitan nila. Sinumbatan niya si Ding Ran dahil sa pagiging kalmado habang kumakain at siya say malilate na at hindi naman nagdalawang isip si Ding Ran na sumagot, sinabing labis siyang nag-aalala ng walang dahilan. Dahil sa pamimilit ni Tatay Ding, sa wakas ay nag-aatubili namang sumang-ayon si Ding Ran na ihatid si Xile sa kanyang trabaho. Pagdating sa ospital, hindi sinasadyang nakita ni Ding Ran ang test result ni Jiang Xile at nalaman niyang may fibroadenoma siya sa kanyang kaliwang dibdib. Sa pag-aalala para kay Xile, agad siyang tumawag upang pakalmahin ito. Natakot si Jiang Xile, tinanong kung kailangan bang putulin ang kanyang dibdib. Ngunit dahan-dahang ipinaliwanag ni Ding Ran na isa lang itong maliit na operasyon at pinayuhan siyang huwag mag-alala dahil nandoon siya. Ayaw ipaalam sa kanyang ina ang kanyang sakit, kaya kinaumagahan,
tahimik na inihanda ni Jiang Xile ang kanyang maleta upang pumunta sa ospital. Gayunpaman, hindi sinasadyang nakita ito ng kanyang ina at nagsimulang magtanong ng maraming nakakabahalang tanong. Sa tamang oras na ito, dumating si Dingran, tinulungan si Xile na magpaliwanag at pakalmahin ang kanyang ina, iniiwasan ang sunod-sunod na tanong. Nang gabing iyon, nang hindi makita si Jiang Xile sa ward, nag-alala si Dingran at hinanap siya sa lahat ng dako. Sa huli, nakita niya si Xile na nakatayo sa balkonahe, mukhang tuliro at nag-aalala. Napansin ang kanyang pagkabalisa, kinuha ni Dingran ang isang panulat mula sa kanyang bulsa at sumulat sa kanyang kamay ng ang operasyon ay magiging maayos. Nangako si Dingran kay Xile na lagi siyang nasa tabi nito at pinakalma siya ng mahinahon. Nagtaka si Jiang Xile at nagtanong, bakit ka napakabait sa akin ngayon? Umiti si Dingran at sumagot, dahil ikaw ay pamilya, malapit na tayong maging pamilya. Kahit na ganito ang sagot ni Dingran, maliwanag na hindi ito ang inaasahan ni Jiang Xile. Nakaramdam siya ng pagkadismaya na halong hindi maipaliwanag na damdamin. Kinaumagahan, sinamahan ni Dingran si Jiang Xile sa ospital para sa mammography. Nang makita ang paraan ng pagsusuri, hindi niya maiwasang mag-alala, nababahala sa hirap ng proseso. Pagkatapos ng pagsusuri, lalo siyang nakaramdam ng hiya nang makita niya ulit si Dingran kahit sa operasyon ay dumating. Sa ilalim ng epekto ng anesthesia, na naginip si Jiang Xile tungkol sa high school kung saan palagi siyang naghahanap ng paraan upang mapalapit kay Dingran. Noon, palagi siyang nakadikit sa kanya tulad ng pandikit, ngunit nang handa na siyang umamin ng kanyang nararamdaman, ang panaginip ay naputol ng tawag sa kanyang pangalan. Nang magising siya, ang una niyang nakita ay si Dingran na nakatayo pa rin sa tabi niya at nag-aalaga, na may pamilyar na gwapong mukha. Ang operasyon ay naging matagumpay, kailangan lang magpahinga ng ilang araw at tuluyan ng gagaling si Jiang Xile. Nang gabing iyon, nagpalipat-lipat siya sa kama, hindi makatulog habang iniisip ang maalalahanin at mapagmahal na pag-aalaga ni Dingran buong araw. Hindi niya mahanapan ng pagkakaiba kung iyon ba ay pagpapakita ng pag-ibig o simpleng pag-aalala lang para sa isang pasyente. Nang makatanggap ng video call mula sa kanyang ina, labis na nag-alala si Jiang Xile, hindi alam kung paano itatago ang katotohanang nasa ospital siya. Sa sandaling iyon, nagkataon na dumating si Dingran at mabilis na naunawaan ang sitwasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Xile at hinila siya sa rooftop upang iwasan ang mga tanong ng ina. Sa kanyang liksi, nagpanggap si Dingran na nagdi-dinner silang dalawa na nagpatiwala kay Nanay Jiang at hindi na nagtanong pa. Pagkatapos ibaba ang telepono, sabay silang tumawa at napagtanto ni Xile na ang pagiging pamilya kay Dingran ay siguro hindi kasing sama ng naisip niya. Sa komportableng atmosfera na iyon, nagdesisyon si Xile na gumawa ng bagong kasunduan na simula ngayon ay susubukan nilang magkasundo. Hindi nakalimutan ni Xile na magdagdag ng isang biro, kung pamilya na tayo, kailangan mo akong tawaging ate. Hindi naman sumuko si Dingran, tumanggi at sinabing 3 buwan siyang mas matanda kay Xile, walang dahilan para tawagin siyang ate. Nagbiruan silang dalawa at naging magaan at masaya ang atmosfera sa pagitan nila. Pagkatapos madiskarga, naghanda si Tatay Ding ng maraming masasarap na pagkain para bawiin ang lakas ni Jiang Xile, ngunit hindi siya makakain ng ilang pagkain pagkatapos ng operasyon. Tinukso, ngunit nang handa na siyang kumain, mabilis na inagaw ni Dingran ang piraso ng karne mula sa kanyang mangkok. Hindi na unawaan ni Tatay Ding ang nangyari, nagalit at sinubukan siyang sigawan, ngunit sininyasan ni Dingran si Xile na makipagtulungan. Sumigaw kaagad si Jiang Xile, hindi na ako kakain. Sabay namang sumagot si Dingran, hindi na rin ako makakain. Sabay silang lumikha ng isang maliit na gulo upang maibsan ang tensyon, at napagtanto ni Xile na ang maliliit na pagtatalo na tulad nito ay minsan nagpapasaya sa relasyon nila ni Dingran. Pagkatapos umalis sa mesa, narinig ni Dingran mula kay Nanay Jiang na planong umamin ni Zhang Ping-an ang pag-ibig kay Jiang Xile sa araw na iyon. Agad siyang nabalisa, mabilis na kinuha ni Dingran ang notebook na naglalaman ng kanyang damdamin kay Xile sa loob ng maraming taon at tumakbo palabas ng bahay na mailayuning pigilan iyon. Gayunpaman, pagdating niya, nasaksihan ni Dingran na niyayakap ni Jiang Xile si Zhang Ping-an na labis na ikinadismaya niya. Dahil sa pakiramdam na nabigo ang lahat ng kanyang plano, ikinubli na lang niya ang notebook sa drawer. Inilihim ang damdaming hindi niya maipahayag. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nagsimulang maging malamig at malayo si Dingran kay Jiang Xile, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa pagkalito, nagpa siya si Xile na harapin siya upang tanungin ng diretsyo kung bakit sa ospital. Ang maalalahanin mong pag-aalaga sa akin, ngunit ngayon ay iniiwasan mo ako. Anong meron sa relasyon natin? Umiiyak na sumagot si Dingran, relasyon lang natin ay doktor at pasyente. Mabait ako sa lahat ng pasyente, kasama ka. Ang sagot na iyon ay nagpasakit ng damdamin ni Jiang Xile. Tumalikod siya at umalis sa silid, iniisip na ang lahat ay one-sided love lang mula sa kanya. Si Dingran, bagamat nalilito, ay nanatiling tahimik, dala ang pakiramdam ng inis dahil siya mismo ang nasaktan. Ang totoo, tinanggihan ni Dingran si Jiang Xile noong taong iyon dahil hindi sinasadya na narinig
niyang sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na ang pagpapaibig sa kanya ay isa lamang taya. Ang misunderstanding na ito ay nagpalayo sa kanila sa loob ng 10 taon. Pagbalik sa kwarto, nalungkot si Jiang Xile at sinisi ang sarili dahil sa palaging may ilusyon tungkol sa relasyon nila ni Dingran. Nang makita niyang malungkot ang kanyang anak, inakala ng kanyang ina na na-stress siya sa trabaho at iminungkahi na magpahinga siya at mag-relax. Sa huli, sa ilalim ng paghihikayat ng kanyang ina, nagpa siya si Xile na magbakasyon upang makapag-relax. Nang gabing iyon, pagkatapos maghugas ng mukha, mabilis na nakatulog si Jiang Xile nang hindi man lang napapansin na may nakahiga sa tabi niya. Kinaumagahan, paggising niya, nagulat silang dalawa nang malaman ang presensya ng isa't-isa. Nagpalitan sila ng salita, ngunit umabot sa rurok ang pagkalito ni Jiang Xile nang matuklasan niyang wala siyang suot na bra. Kahit awkward ang sitwasyon, pinilit pa ring manatiling kalmado ni Dingran pero hindi na itago ang pagkapahiya. Lalo pang nagpahirap sa kanilang relasyon ang biglaang sitwasyon. Gayunpaman, ang hindi nila alam, ang lahat ng ito ay inayos ng ina ni Jiang Xile. Nabalitaan niyang pupunta si Dingran sa probinsya para dumalo sa isang medical seminar, kaya inayos niya na doon ito tumira sa lumang bahay. Pagkatapos, hinikayat pa ni Jiang A's mother ang kanyang anak na mag-resign sa trabaho, umuwi sa probinsya para mag-relax, na ang tunay na layunin ay palakasin ang relasyon ng dalawang ito. Si Zhang Ping-an at ngayon ay isa na siyang babae na walang trabaho at sawi sa pag-ibig. Umaasa ang ina na mas aalagaan siya ni Dingran. Nang marinig ang balita, napuno ng pag-asa ang puso ni Dingran muli. Nagsimula siyang alagaan si Jiang Xile nang may pagmamalasakit at naghanda pa ng espesyal na almusal para sa kanya. Ngunit ang salungat na pag-ugali ni Dingran ang nagpabother kay Jiang Xile, hindi niya alam kung paano ito intindihin. Pagkatapos mag-almusal, naglalaro sina Jiang Xile at Dingran sa labas kasama ang maliit na aso nang biglang dumating si Luli Uliu, ang matalik na kaibigan ni Xile. Humingi siya ng tulong kay Xile na hanapin ang kanyang tsinelas dahil mabaho ang kanyang sapatos. Ang kaguluhang sitwasyon na ito ay hindi inaasahang nakita ni Dingran na ikinahiya ng husto ni Liuliu. Agad siyang tumalikod, nagpanggap na walang nangyari at umalis na may ganap na kalmado. Parehong nahiya sina Jiang Xile at Dingran sa ikinilos ni Liuliu. Hindi nagtagal, muling nagsuot ng sapatos si Liuliu, bumalik ng maganda at diretsong sinabi kay Xile na dumating siya. Napansin din niya ang presensya ni Dingran at nagsalita ng normal na para bang walang nangyari. Dahil sa sobrang init ng panahon, parehong umupo sina Jiang Xile at Liuliu sa ilalim ng puno para kumain ng ice cream. Sa gitna nito, hindi inaasahang nakita ni Xile ang isang gwapong lalaki na dumaan. Dahil walang salamin, hindi malinaw na nakita ni Liuliu kung sino ang lalaki. Nang sabihin ni Xile na gwapo ito, agad na nagdesisyon si Liuliu na lapitan at makipagkilala. Ngunit nang lumapit siya at bumati, natuklasan niyang si Qifei pala ito na matagal na niyang kilala. Agad na humingi ng paumanhin si Liuliu sa pagkalito at nagmamadaling umalis. Si Qifei ang emosyonal na utang na iniiwasan ni Liuliu. Dati, muntik nang masagasaan si Liuliu ng kotse ni Qifei pagkatapos ng trabaho. Balak sana niyang magreklamo, ngunit naakit siya sa hitsura nito. Sa kanyang reputasyon bilang isang flirting queen sa fashion industry, inanyayahan ni Liuliu si Qifei na uminom ng tsaa sa kanyang bahay ng gabing iyon. Gayunpaman, sa halip na maglaro lang, naging seryoso si Qifei at nagsimulang manligaw kay Liuliu ng labis na nagpabalik sa kanya sa probinsya para umiwas. Nang bumalik siya sa probinsya, nagpanggap si Liuliu na bagong gising at umarte para itago ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Qifei ang pagpapanggap dahil sa isa zero na high heels sa kanyang paa na nagsiwalat ng lahat. Nang marinig ang sinabi ni Qifei, nagdesisyon si Liuliu na huwag nang magpatuloy sa pag-arte at diretsahang pinayuhan siyang huwag na siyang kulitin. Gayunpaman, hindi inaasahang ibinunyag ni Qifei na hindi siya pumunta para hanapin siya, na ikinagulat ni Liuliu. Tamang-tama, biglang bumalik si Dingran at doon lang nila napagtanto na magkakakilala silang tatlo. Pagkatapos, lalong uminit ang pagtatalo ni Liuliu at Qifei, umiikot ang paksa sa pag-inom ng tsaa. Naging matindi ang debate kaya naramdaman ni Jiang Xile na nakakahiya. Sinubukan ni Jiang Xile na mamagitan para mapagaan ang sitwasyon. Alam niyo ba kung ano ang pag-inom ng tsaa? Ngunit hindi pinansin ni Liuliu at Qifei. Nagpatuloy sila sa pagtatalo kung nagdudulot nga ba ng kasiyahan ang pag-inom ng tsaa. Mariing sinabi ni Qifei na ang pag-inom ng tsaa ay hindi kailangang may kaugnayan sa pag-ibig, habang sumalungat si Liuliu at sinabing madalas na mali ang pag-intindi ng mga lalaki dito. Kinalagkad pa nila si Dingran sa kanilang paghaharap habang nagtatalo sila kung mas masaya ba ang pag-ibig. Ngunit simpleng sumagot lamang si Dingran ng hindi ko alam. Lalo nitong pinatindi ang argumento, hindi na nakayanan ang pagkapahiya at pagkalito. Nang gabing iyon, nakipag-usap ng pribado si Liuliu kay Dingran upang sabihin ang katotohanan tungkol sa nangyari ilang taon na ang nakalipas. Noong graduation party noon, habang naghahanda si Jiang Xile na umamin kay Dingran, hinila siya ng karibal niya sa isang sulok at hinamon. Kinuha ng karibal si Xile sa pamamagitan ng isang masamang pustahan. Kung mabibigo siyang umamin, hindi na siya maaaring manligaw kay Dingran mula noon. Si Xile, kahit galit, ay mariing tumanggi sa walang kwentang pustahan. Gayunpaman, hindi tumigil sa pangungutya ang karibal at sinabing dahil sa mataas na grado, ang magagawa lang niya at ni Dingran ay makapasok sa medical university, samantalang walang pagkakataon si Xile. Nagbanta rin siya na kung maaakit niya si Dingran, kukunin niya ang pinakamamahal ni Xile para magalit
siya. Sa kasamaang palad, narinig lang ni Dingran ang huling bahagi ng pag-uusap na nagdulot ng maling akala na nag-amin si Jiang Siluo para lang manalo sa pustahan. Kaya, tinanggihan niya ito sa harap ng lahat sa graduation party na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at paghihiwalay sa pagitan nila sa loob ng maraming taon. Nang makita si Jiang Siluo na tumayo para ipagtanggol siya, isang kakaibang emosyon ang bumalot sa puso ni Dingran. Sa daan pa uwi, nang dumaan sila sa tabi ng ilog, biglang umikot si Jiang Siluo sa gitna ng mga alitap-tap na lumilipad sa paligid niya. Ang tanawin ay nagpangiti kay Dingran na nakaramdam ng pagmamahal at init. Naalala niya ang oras noong sila ay mga estudyante pa, sa parehong lugar, sa ilalim ng katulad na makulay na langit. Lumipas ang 10 taon at maswerte silang magkasama pa rin. Pareho silang nakasandal sa kotse na may damdamin na parang unang pag-ibig. Tumingin si Dingran sa mga mata ni Jiang Siluo at bumulong na may mga bituin sa kanyang mga mata. Mumitisik si Luo, naalala na noong sila ay nasa high school. Sinabi din ni Dingran ang parehong bagay. Ngunit iginiit ni Dingran na iba na ang lahat ngayon. Nang tanungin ni Siluo kung ano ang naiba, nailang si Dingran, ngunit sa huli ay inamit na gusto pa rin niya ito. Naghalikan silang dalawa, lumulubog sa emosyonal na sandali. Ngunit hindi nila inaasahang nahuli sila ni Eddie, ang kapitbahay. Nagbiro si Eli, tinanong kung ano ang ginagawa nila at iginiit na hindi siya tagalabas, kaya hindi na kailangang itago ang pagkakaroon ng kasintahan. Habang naguguluhan pa si Jiang Siluo at hindi alam kung paano magpapaliwanag, biglang hinawakan ni Dingran ang kanyang kamay at inamin ang kanilang relasyon. Nag-alala si Jiang Siluo dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanyang ina kung marating ito sa kanya. Noong gabi bago iyon, sa reunion, labis na nalasing si Jiang Siluo at si Dingran ang naghatid sa kanya pauwi. Pauwi na sila, sa gitna ng pagkalasing, biglang hinalikan ni Jiang Siluo si Dingran at mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kanilang relasyon. Hindi sinasadyang nakita ni Dingran ang 2 libro sa bookshelf sa kwarto. Agad nitong ipinaalala sa kanya ang nakaraan. Noong araw na iyon, tuwang-tuwa si Jiang Siluo nang lumapit kay Dingran at ibinahagi na natuklasan niya ang pangalan nito na lumabas sa 2 libro kapag pinagsama ang mga ito. Ngunit noong panahong iyon, hindi naintindihan ni Dingran ang nakatagong kahulugan nito. Simple lang siyang sumagot na nakakainteresante na lumabas ang kanyang pangalan sa ganoong paraan. Ngayon lang napagtanto ni Dingran na gusto na siya ni Jiang Siluo 0 taon na ang nakalipas. Ang huli na niyang pagkaunawa ay nagdulot ng matinding pagsisisi dahil sa pagkawala ng pagkakataon. Kinabukasan, dahil sa sobrang pag-inom noong nakaraang gabi, hindi maalala ni Jiang Siluo ang nangyari. Tinanong niya si Lu Liu kung may ginawa ba siyang nakakahiya dahil naramdaman niyang medyo kakaiba ang tingin sa kanya ni Dingran. Gayunpaman, si Lu Liu ay abala sa sarili niyang pag-ibig. Hindi pinansin ang pag-aalala ni Jiang Siluo na nag-iwan sa kanya ng pagkabagabag at pagkabalisa. Pagkatapos mag-almusal, sinamahan ni Dingran si Jiang Siluo na bisitahin muli ang kanilang dating paaralan. Sa daan, inalala niya ang mga alaala noong sila ay nasa grade 12 nang madalas silang magkita sa tarangkahan ng nayon. Naalala ni Jiang Siluo ang mga pagkakataong nasira ang kanyang bisikleta at kinailangan niyang maglakad papunta sa paaralan. Naririnig pa rin ni Dingran na ang bisikletang iyon ay tila sirang-sira buong taon at hindi napapalitan. Ang hindi alam ni Jiang Siluo ay ang mga pagkakataong nagkita sila ay sinadya ni Dingran. Ang sirang bisikleta ay naging dahilan lang niya upang makasama si Jiang Siluo sa daan patungong paaralan tuwing umaga. Sa lugar na ito na puno ng alaala dahil sa hindi pagkakaunawaan noon, nawala ni Dingran si Jiang Siluo. Ngayon, sa parehong lugar, nagpasya siyang muling kamtin ang pag-ibig na napalampas niya sa loob ng 0 taon. Nang magtatapat na si Dingran kay Jiang Siluo, nakita niya si tita simula sa malayo kaya naisip niyang umalis agad sa lugar na iyon. Pero nang nagmamadaling umalis, hindi inaasahang nadula si Jiang Siluo. Sa kabutihang palad, mabilis na nakakilos si Dingran at agad siyang inabot upang hilahin, pinigilan siyang mahulog sa tubig. Ang sandaling iyon ay nagpabawas sa pagitan ng dalawa. Tiningnan ni Dingran ang babaeng minahal niya sa loob ng 0 taon at sa sandaling iyon, hindi na niya mapigilan ang sarili at hinalikan si Jiang Siluo. Habang nagugulat pa si Jiang Siluo sa nangyari, biglang lumabas si tita simula sa likuran. Nagulat siya at hindi sinasadyang naitulak si Dingran sa swimming pool. Ito rin ang simula ng kwento sa pagitan nilang dalawa. Pag-uwi niya, sinubukan ni Jiang Siluo na pakalmahin ang sarili. Sinabi niyang hindi siya maaaring magpatuloy na malunod sa komplikadong relasyon kay Dingran. Ngunit nang magdesisyon siyang ganoon, nagpakita muli si Dingran sa kanya na nagdulot ng pagbabalik ng lahat ng naguguluhang emosyon. Nagmungkahi siyang pag-usapan ang nangyari sa swimming pool, ngunit tinanggihan ito ni Jiang Siluo at iginiit na wala siyang naaalala. Ang paglapit ni Dingran ay labis na nagpataas ng kaba ni Jiang Siluo hanggang sa napaupo siya sa kama. Sa espasyong puno ng tensyon, nagtama ang mga mata nilang dalawa at ang hangin sa pagitan nila ay tila inanod sa isang matinding agos ng damdamin. Hindi nakatiis ang dalawa at sa huli ay naghalikan ng may matinding pagnanasa. Gayunpaman, nang biglang imulat ni Jiang Siluo ang kanyang mga mata, napagtanto niyang panaginip lang ang lahat. Ang pagkalito kung bakit niya pinanaginipan iyon ay lalo lang nagdulot ng pagtataka sa kanya. At mula noon, sinadya ni Jiang Siluo na iwasan si Dingran na nakikita ang paglayo ni Jiang Siluo. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Dingran at buong tapang siyang nagtapat at sinabing gusto niya ito. Ngunit sa harap ng biglaang pagtatapat na ito, inakala ni Jiang Siluo na
na naglalaro lang si Dingran, kaya nagmamadali siyang tumakbo paakyat upang umiwas. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Dingran, hinabol niya ito pataas at tinanong kung gusto nitong bumaba at magkape kasama siya. Pagkatapos mag-alinlangan, pumayag si Jiang Xiu at magkasama silang bumaba. Sa kanilang pag-uusap, usisang nagtanong si Jiang Xiu kung bakit pinili ni Dingran na maging doktor sa departamento ng selection dance. Ibinahagi ni Dingran na, mula pa pagkabata, palagi niyang gustong magplano ng lahat, ngunit may isang bagay na kahit gaano niya paplanuhin, palaging hindi inaasahan, at iyon ay ang pagtatapat niya sa kanya. Dahil dito, nang dumating ang oras upang pumili ng espesyalisasyon, hindi siya pumili ng detalyado, ngunit tinanggap ang pagtatalaga, at sa huli, itinalaga siya sa departamento ng selection dance. Pagkatapos, buong tapang na nagtapat ulit si Dingran, ngunit bigla siyang inistorbo ni Luliuliu na kakabalik lang. Bagamat malinaw na naiintindihan ni Jiang Xiu ang damdamin ni Dingran, hindi pa rin niya ito madaling matanggap. Ang dahilan ay nasa nakaraan, kung saan dahil lang sa isang pangungusap ay nagtalo sila sa loob ng 10 taon. Palagi niyang nararamdaman na hindi siya gusto ni Dingran gaya ng inaasahan niya. Upang bigyan ang sarili ng mas maraming oras para pag-isipan ang kanilang relasyon, nagpasya si Jiang Xiu na umalis kasama si Luliuliu at bumalik sa syudad. Pagbalik ni Dingran pagkatapos ng seminar, natagpuan niyang walang tao ang bahay. Tanging isang sulat lang ang naiwan ni Jiang Xiu. Dinala ko na si Jiang pauwi sa bahay ni Tita Si. Nakaramdam ng kapaitan si Dingran dahil pati ang aso ay hindi na natili sa kanya. Pagka-uwi niya mula sa probinsya, agad niyang sinunod si Jiang Xiu upang tanungin ang kanyang desisyon. Nang marinig niyang sinagot ni Jiang Xiu na ikakasal ang kanyang ina sa ama ni Dingran, nilinaw niya na ang relasyon nila ay dapat manatili lamang bilang kasapi ng iisang pamilya. Hindi matanggap ni Dingran ang dahilan at tinanong niya agad si Jiang Xiu. Ngunit iginiit niya na hindi sila maaaring magkaibigan. Ang dahilan na ibinigay niya ay dahil magiging magkapatid sila kapag ikinasal ang kanilang mga magulang. Kahit na sinubukan ni Dingran na kumbinsihin siyang hindi iyon mahalaga at ang pag-ibig ay pag-ibig pa rin, naniniwala pa rin si Jiang Xiu na ang pag-ibigan ng mga anak kapag nagpakasal muli ang mga magulang ay magdudulot ng kalituhan at hindi katanggap-tanggap sa mata ng iba. Dahil hindi niya ito makumbinsi sa salita, nagpasya si Dingran na kumilos ng mas determinado. Bigla niyang niyakap ng mahigpit si Jiang Xiu at ipinahayag ang matinding damdamin na nagdulot ng kalituhan at pagkabalisa sa kanya. Gayunpaman, nang akmang hahalikan niya ito, matindi siyang tinapakan ni Jiang Xiu sa paa na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Mabilis na kumilos si Jiang Xiu. Sinabing ang ginawa ni Dingran ay walang pinag-iba sa nakikita niya sa mga palabas sa telebisyon. Ngunit hindi madaling pumayag si Jiang Xiu at nagbiro na kung makikita niya ang taong kinamumuhian niya, hindi siya magdadalawang isip na saktan sila. Gayunpaman, hindi sumuko si Dingran at patuloy niyang sinundan si Jiang Xiu ng matyaga. Madalas siyang nagdadala ng merienda sa gabi kapag nag-o-overtime siya at naghahanda ng masaganang almusal upang maramdaman niyang inaalagaan siya. Ito ay nagdulot kay Jiang Xiu ng pagkalito at pagka-pressure. Bilang tugon sa tiyaga ni Dingran, nagpasya si Jiang Xiu na paglaruan siya. Hinawakan niya ang kamay nito at pinilit itong ilagay sa kanyang liig. Pagkatapos ay nagkunwari siyang sumigaw na sinasakal siya ni Dingran. Nagulat si Dingran at nagmadaling ipaliwanag sa kanyang ama na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Kinabukasan, nagdesisyon ang ama ni Dingran at ina ni Jiang Xiu na magbakasyon na nag-aalala na sa kanyang pagkawala, baka apihin ni Dingran si Jiang Xiu. Bago umalis, binigyan niya ito ng isang kahon ng biro na bubblegum at binalaan na takot si Dingran sa ipis. Sinabi niya na kung galitin siya nito, gamitin lang ang kahong ito upang ituro sa kanya. Pagkapasok sa kwarto ni Dingran, balak ni Jiang Xiu na gamitin ang kahong bigay ng ama ni Dingran para paglaruan siya. Ngunit hindi inaasahan, hindi sinasadya niyang natuklasan ang plan book ni Dingran na nagtatala ng lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanilang dalawa mula sa kanilang pagkikita hanggang sa kanyang nararamdaman. Sa pagbasa sa mga linyang ito, hindi maiwasang umiyak at tumawa ni Jiang Xiu dahil sa katangahan at pagiging maalalahanin ni Dingran. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Qifei na nagpapaalam na naaksidente si Dingran. Lubos na nag-alala, nagmamadaling tumakbo si Jiang Xiu sa pinangyarihan. Doon, natuklasan niyang nagkukunwari lang ang dalawang binata. Sinabi ni Dingran kay Qifei na huwag siyang sabihan, ngunit si Qifei, sa ilalim ng matinding tensyon, ay hindi makapagtago ng sikreto tungkol sa pagkawalang malay ni Dingran dahil sa aksidente. Nagduda si Jiang Xiu, ngunit nag-alala pa rin. Dinala niya si Dingran pauwi at nang makarating sila, mas nagpakalakas pa ang loob niya. Nakahiga siya ng tuwiran sa kandungan ni Jiang Xiu at ayaw tumayo. Sa kalagayang ito, nalilito at walang magawa si Jiang Xiu. Sa huli, dahil wala nang ibang paraan, inamin niya ang kanyang tunay na damdamin. Sinabi niyang gusto niya si Dingran mula pa noong nag-aaral pa sila sa probinsya hanggang ngayon. Ibinahagi niyang hindi siya makatulog noong gabing nagtapat si Dingran dahil inakala niyang nagbibiro lang ito. Hindi siya makapaniwala na gusto siya ni Dingran. Idinagdag pa ni Jiang Xiu na ang mga pagkakataong nagkita sila na tila
tila nagkataon lang ay pinlano na pala ni Dingran. Ngunit nais niyang ipakita nito ng mas malinaw ang kanyang pagmamahal, sa halip na mag-iwan lang ng mga malalabong palatandaan na nagpapahirap sa kanya na maramdaman ito. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay natanto ni Dingran ang kanyang pagkakamali. Naging masyado siyang mapagmataas at hindi nagpahayag ng kanyang damdamin ng tama, na naging dahilan upang magpatuloy ang kanilang relasyon sa ilalim ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng 10 taon. Niyakap niya ito ng mahigpit mula sa likuran at inamin na ang kanyang pagmamataas ang nagtulak sa kanya upang tanggihan ang pagtatapat niya noon. Nagsisisi siyang nag-aksaya siya ng oras sa mga walang kwentang plano na naging dahilan upang mawala silang dalawa. Nakiusap si Dingran kay Jiang Xiu na bigyan siya ng isang pagkakataon upang makabawi. Iginigiit na isang pagkakataon lang ang sapat upang patunayan niya ang kanyang pag-ibig. Nagtanong pabalik si Jiang Xiu, kung gayon, bigyan mo ako ng isang dahilan, bakit ako mananatili sa iyo? Sabi ni Dingran ng buong puso, Jiang Xile, napakarami kong kwento ng pag-ibig na gusto kong maranasan kasama ka. Napakarami na gusto kitang mahalin habang buhay. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng labis na pagkabigla at kaligayahan kay Jiang Xile. Sa huli, pumasok ang dalawa sa isang matamis na relasyon. Gayunpaman, sa sandaling handa na silang tamasahin ang kanilang masayang sandali ng magkasama, ang tatay ni Dingran ay biglang bumalik sa bahay para kunin ang kanyang na nagdulot ng matinding hiya sa kanilang dalawa dahil sa pagkahuli sa isang awkward na sitwasyon. Sa takot na maantala ang kanyang flight, nagmamadaling pumasok ang tatay ni Dingran sa kwarto upang hanapin ang kanyang Sa gitna ng gulat, sinenyasan ni Dingran si Jiang Xile na magtago sa banyo. Ngunit hindi sinasadya, naabot niya ang switch at pinatay ang lahat ng ilaw sa silid na nagdulot ng pagdududa. Agad na nagtanong ang tatay ni Dingran kung may tao sa silid at mabilis na tumanggi si Dingran, nagsisinungaling na may problema sa electrical system. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala ang kanyang tatay at nagpumilit na mag-inspeksyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang nanay ni Jiang Xile at nagmadaling umalis ang tatay ni Dingran dahil wala ng gaanong oras. Ayaw man, sumuko ang tatay ni Dingran sa pag-iinspeksyon at nang makaalis na ang kanyang mga magulang sa bahay, nakahinga na ng maluwag sina Jiang Xile at Dingran. Pagkatapos, tinanong ni Dingran si Jiang Xile kung bakit hindi siya naglakas loob na isapubliko ang kanilang relasyon. Kailangan niyang gumawa ng isang malaking desisyon para makarating sa araw na ito. Kaya, nag-aalala siya na kung ipapaalam nila ang kanilang relasyon ngayon, maaari lamang itong magdulot ng mas maraming gulo. Iminungkahi niya na maghintay hanggang sa tamang oras pagkatapos ikasal ang kanilang mga magulang bago nila sabihin. Sumang-ayon si Dingran, simulan ang kanilang lihim na relasyon. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, biglang bumalik ng maaga ang nanay ni Jiang Xile mula sa kanyang biyahe. Sa gitna ng pagkabigla, sinipa ni Jiang Xile si Dingran mula sa kama at nagkunwari na kagigising lang niya. Mabilis niyang niyakap ang kanyang nanay, nagkunwari na miss niya ito, at nang balak na ng kanyang nanay na hilahin ang kurtina, hinawakan niya ang kamay nito upang pigilan, sa takot na baka makita nito si Dingran na nagtatago sa silid. Upang lokohin ang kanyang nanay, nagkunwari siyang sumasakit ang tiyan at humingi ng gamot sa kanyang nanay mula sa kabilang bahay. Nang makaalis ang kanyang nanay sa silid, mabilis siyang pumunta kay Dingran sa ilalim ng kama, humihingi ng tawad sa kanyang marahas na pagkilos. Patuloy na naging komplikado ang sitwasyon nang biglang nagtanong ang nanay ni Jiang Xile kung siya ay buntis, matapos matuklasan ang ilang libro tungkol sa pangangalaga sa bata sa silid. Sa halip na magalit, gusto ng nanay na makilala ang kanyang magiging manugang na nagdulot ng pagkalito kay Jiang Xile. Mabilis siyang nagpaliwanag na ang mga libro ay kailuliw-liw at binili lang niya iyon para sa kanyang kaibigan. Pagkatapos marinig ito, nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit hindi rin maiwasang mabigo. Tila lalong naging tensyonado ang mga bagay ng patuloy na binanggit ng mga magulang ni Jiang Xile at Dingran ang kanyang nakaraang buhay pag-ibig. Sa gitna ng pagkalito, kumindat siya kay Dingran upang humingi ng tulong. Agad na naintindihan, nagsimula silang mag-away sa harap ng kanilang mga magulang na nagdulot ng pag-aalala sa mga magulang at napilitang mamagitan. Pagkatapos ng pag-arte, mabilis silang naghanap ng paraan upang magkaroon ng oras na sila lang. Kahit ang pagbili ng toyo ay naging dahilan para makatakas silang dalawa sa bahay. Nang bumalik sina Jiang Xile at Dingran sa harap ng pinto ng bahay, gusto pa rin ni Dingran na maging mas malapit pa. Gayunpaman, biglang lumabas ang tatay ni Dingran at nasaksihan ang eksena ng dalawa. Mabilis na tumugon si Jiang Xile sa pamamagitan ng pagtulak kay Dingran ng mahigpit sa dingding, nagpapanggap na istrikto. Binalaan si Dingran na huwag siyang galitin at kung may mas ibibigat pa, mababali ang kamay nito. Sa harap ng nakakumbinsing pag-arte na ito, ang tatay ni Dingran ay nagulat lamang at hindi makapagsalita. Kinaumagahan, hindi sinasadyang narinig ng nanay ni Jiang Xile ang kanyang anak na kausap sa telepono na may mukhang nahihiya. Nagdulot ito ng pagdududa sa kanya na umiibig ang kanyang anak. Agad siyang tumawag sa tatay ni Dingran upang ibahagi ang magandang balita. Nagpasya silang dalawa na lihim na subaybayan si Jiang Xile at, gaya ng inaasahan, nakita nila siyang nakikipag-ugnayan sa isang lalaking nakaitim. Nang handa na silang maghalikan, biglang natapilok ang nanay ni Jiang Xile sa isang kawali na nagdulot ng gulat kay Dingran at tumakbo palayo. Nagtanong siya, bakit tumakbo ang boyfriend mo? Mabilis na itinanggi ni Jiang Xile na wala siyang boyfriend at nagkamali lang ng tingin ang kanyang nanay. Gayunpaman, hindi naniwala ang kanyang nanay at tatay at patuloy na nagtanong. Kinailangan niyang ipaliwanag na ang lalaki ay
isang dumadaan lang na nagtatanong. Gayunpaman, ang paliwanag ni Jiang Xile ay nagdulot ng mas matinding pagdududa sa kanyang nanay at naging mas tensyonado ang pag-uusap. Pagka-uwi, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang mag-ina. Naisip ng nanay ni Jiang Xile na may masamang ginawa ang kanyang anak dahil sa palihim na pakikipagrelasyon nito. Kahit na hindi siya naintindihan ng kanyang nanay, nagpa siya si Jiang Xile na sasabihin lang niya ang lahat pagkatapos opisyal na ikasal ang kanyang nanay at tatay ni Dingran. Hindi inaasahan, habang naglilinis, natuklasan ng nanay ni Jiang Xile na ang duvet cover ni Dingran ay may parehong pattern sa unan sa kanilang bahay, na nagdulot ng mas matinding pagdududa sa kanya. Sa huli, hindi na siya nakapagtimpi at diretsong tinanong si Jiang Xile tungkol sa kanyang relasyon kay Dingran noong almusal kinabukasan. Sa harap ng pagiging diretsahan ng kanyang nanay, wala nang dahilan sina Jiang Xile at Dingran para magtago pa. Inamin nila na matagal na silang nagmamahalan, ngunit hindi naglakas loob na isa publiko dahil sa takot na maapektuhan ang relasyon ng kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ni Jiang Xile na ayaw niyang isakripisyo ng kanyang nanay ang kanyang kaligayahan kay tatay ni Dingran dahil sa kanila. Ngunit biglang sinuportahan ng nanay ni Jiang Xile ang relasyong ito. Sinabi niya na wala silang intensyon na isakripisyo ang sarili nilang kaligayahan para lang mapasaya ang kanilang mga anak. Kung nagmamahalan silang dalawa, kung gayon, magpakasal silang dalawa. Ang mga salita ng nanay ay nagpasaya sa lahat ng miyembro ng pamilya. Sa huli, nagdesisyon ang buong pamilya na magkaroon ng pinagsamang kasal para sa kanilang lahat na 6. Pagkatapos ng kasal, sina Jiang Xile at Dingran ay nag-honeymoon sa probinsya. Samantala, sina tatay ni Dingran at nanay ni Jiang ay naghanap din ng kanilang sariling romantikong sandali sa pamamagitan ng isang pribadong paglalakbay. Sa huli, ang pag-ibig ni Jiang Xile at Dingran ay namulaklak pagkatapos ng maraming taon ng hindi pagtatagpo. Naintindihan nilang dalawa na kahit dumating pa ito ng huli, kapag nahanap na nila ang isa't-isa, hindi na nila ito hahayaang mawala pa. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood ng buong video.